Paano ba tayo makakapagpagawa ng bahay kung halimbawa kulang ang budget natin? Kahit na kulang yung budget ko ay nagpagawa ko ng bahay, inunti-unti ko. Kasi ang bilis tumaas ng materyales, tapos yung labor sumusunod mga boss, no, tumataas din. Ina-advise ko na ganun din ang gawin nyo, no, kung talagang gusto nyo magpagawa ng bahay. Pero ang unang tip na maisasuggest ko sa inyo, no, ay ang magpagawa muna kayo ng plano kay architect. No, gaya ng sinabi ko, yung complete plan pagawa nyo kay architect para ma-estimate na rin niya, para malaman nyo kung ano yung mga materyales na gagamitin nyo. Yun ang importance nun mga boss, no. Magkaroon kayo ng fixed na plano. Sabihin nyo yung problema nyo na yung budget nyo ay paunti-unti lang ng paggawa. So basta ang importante meron kayong complete plan, tapos meron kayong bill of materials, estimated na yung mga materials na gagamitin nyo. Kahit na sabihin yung paunti-unti lang yung paggawa nyo ng bahay, hingin nyo yung opinion ni architect, paano ba yung phase by phase na gagawin para yung budget nyo ay tumama lang. So, ibig sabihin, hindi nyo gagawin ng buo, phase by phase. Halimbawa, phase 1, yung pundasyon, tapos sa phase 2, yung iba pang gagawin. No? So, sabihin nyo yung budget nyo ay kulang para alam ni architect ang gagawin niya. May isasuggest niya sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. Tapos, ang susunod, kumuha na rin kayo ng building permit, no? Para hindi kayo magka-problema, no? Kasi yung munisipyo minsan baka masilipan kayo diyan at magka-problema kayo, mahinto yung paggawa niyo ng bahay o kaya ma-penalty pa kayo, no? So, kumuha kayo ng building permit. Basta tandaan niyo lang mga boss, no? Ang pinaka-importante yung pundasyon, no? Yung mga poste, biga, yung flooring na konkreto ay hindi natin dapat tipirin, no? Kahit na sabihin natin kulang yung pera natin para magawa yung buong bahay, inuunti-unti nga natin, ay hindi dahilan yon para tipirin yung pundasyon. So dapat kung ano yung pagkaka-structural design ng pundasyon, ng poste, biga, at saka yung slab or flooring ay susundin nyo. So kung ano yung class, yung laki ng mga bakal, ay dapat masunod yon, no? Ayan yung isa sa ina-advise ko, hindi dapat titipirin yung structural parts, no, ng bahay. Ang isa pang may advice ko mga boss, no, kung halimbawa ipapagawa nyo na naman uli yung bahay nyo at ina-analyze nyo na meron naman pala kayong time, no, at meron naman kayong skills, no, para magtrabaho sa pinagagawa nyong bahay, ay gawin nyo mga boss, no, mag-DIY kayo. Halimbawa, marunong kayong magpintura, marunong kayong maglagay ng tiles, pwede kayong maglinis o maghukay. Gawin nyo, no, para nang sa ganon ay malaki yung magiging tipid nyo sa labor. Meron ngang isang vlogger, no, sa YouTube. Yung buong bahay niya siya lang ang gumawa. So maaring totoo yun mga boss kasi may kaalaman siya sa construction, no. Kung siya nga nagawa niya na gawin niya yung buong bahay niya, no, siguro tayo naman meron naman tayong kayang gawin ng kahit na paano sa pinagagawa nating bahay. Nang sa ganon, gaya na sinabi ko, makatipid tayo sa labor cost. Ang isa pang ina-advise ko mga boss, no, since paunti-unti nga yung paggawa ng bahay, may sapat kayong time, no, para mag-canvas ng mga materyales. Ang gawin nyo mga boss, mag-canvas na kayo ng mag-canvas ng materyales. Mas marami kayong hardware na pinag-canvasan, mas maganda. Tingnan nyo kung saan yung pinakamumurang materyales, no? Kung pwede,
dumirekta na kayo sa planta. Kasi nung akong nagpagawa ng bahay, yung yero ay hindi na ako nag-canvas sa hardware, no? Dumirekta na ako sa planta. So doon ko nalaman na pag dumidirekta ka pala ay mas mura. So napakalaki ng diferensya mga boss, no? Yun ang ina-advise ko. Meron kayong time na makapag-canvas at makadirekta sa mga planta kung kinakailangan, no? Para makatipid kayo ng malaki pagdating sa materyales. Paunti-unti nga, no, yung pagpapagawa nyo ng bahay, meron kayong time para humanap ng trabahador na skilled na talaga, no? So, yun ang kunin yung trabahador. Kahit na sabihin natin medyo mataas yung rate nila, dahil bihasa naman talaga sila sa gawain yon, hindi pa ulit-ulit yung trabaho, yun ang kunin nyo, no? Kaysa doon sa mga manggagawa na hindi pa sila ganong bihasa, no? Mababa yung rate nila, maaring umulit sa gagawin nilang trabaho, masasayang yung materyales, o kaya pagdating ng araw, halimbawa yung pagta-tiles, maaring kumapak, no, yung ginawa nila at matanggal yung tiles. Samantalang kung yung bihasa, medyo mataas nga yung rate nila, bihasa naman talaga sila sa ginagawa nilang yon, hindi uulit yung trabaho at siguradong tatagal yung ilalagay nilang tiles, hindi magkakaproblema. Yun na yung kunin nyo, no? Yun ang maganda pa pagka paunti-unti yung pagpapagawa ng bahay. Meron kayong time para maghanap ng skilled na talagang manggagawa. Hindi lang sa pag-canvas ng mga materyales, sa mga hardware, sa pagdirekta sa planta, pati sa paghanap ng mga skilled talagang manggagawa ay magagawa nyo, no? Dahil meron kayong time, no, para maghanap. Ang may advice ko pa sa pagpapagawa nyo ng bahay na paunti-unti, huwag nyong itapon yung mga resibo nyo mga boss ng materyales, yung pag-record nyo ng mga labor cost nyo, para kahit paano meron kayong nakatagong record, no? Makakatulong yan sa pagpapagawa ng inyong bahay hanggang sa matapos. Kasi yung iba, pag merong resibo, tinatapon nila o accidentally na itatapon nila. So ingatan nyo yung mga resibong yan mga boss, kasi makakatulong yan hanggang sa matapos ang inyong pinagagawang bahay. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.